Dalawa ang destino ng tao sa kabilang buhay. Yung isa, yung kapahamakan, yung isa naman, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Pwede nating makasama ang mahal natin sa buhay kung susundin natin yung kanilang dinaanan. Bawa, papunta yung lola mo sa langit, sumunod ka sa ginawa ng kabutihan ng lola mo, makakasama mo siya sa langit. Pero halimbawa, ang lola mo ay sugarol, o kaya ay chismosa, o kaya ay lasenga, walang ginawang kabutihan sa buhay niya, hindi sa langit pupunta yon sa impyerno. Para makasama mo, maging lasenga ka rin, o kaya sabungera ka rin, o kung ano man. Ganun lang, simple lang yon kapatid. Pakinggan mo, sa isang talata ng Daniel 12:2, kapatid na Daniel. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mangagigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Ang mga patay na nasa lupa, magigising, babangon muli. Para lang kasi silang natutulog sa paningin ng Diyos, bubuhayin silang mag-uli. Kaya sa Biblia, mayroong tinatawag na resurrection o pagkabuhay na mag-uli. Ang sabi sa Biblia, yung iba magigising sa walang hanggang buhay. Yung iba naman sa walang hanggang kahihiyan at pagkapahamak. Pinatunayan niya ng Panginoong Hesus nung nangangaral na siya sa lupa. Sa 5:28 ng Juan, ganito nakasulat, kapatid na Daniel. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayun, mabubuhay uli ang tao, pero dalawa ang destino. Yung iba, kung gumawa ka ng kabutihang inuutos ng Diyos, mabubuhay ka mag-uli dun sa buhay na walang hanggan. Yun namang hindi gumawa ng mabuti, masama naman ang ginawa, sa pagkabuhay na mag-uli ang wika sa paghatol. Paano ba mangyayari yun? Basahin natin ang 37:4 ng aklat ni Ezekiel. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yun pala ang sinasabi. Kaya may pagkabuhay na mag-uli, i-reconstitute ng Diyos yung ating natunaw na katawan. Para sa iba, yan ay hindi naniniwala. Pero ako naniniwala ako kasi nasa Biblia yan, salita ng Diyos yan. Hindi naman imposible sa Diyos yan eh. Kasi kung yun ngang kapirasong bagay, nagawa kanyan tao eh. Mula sa isang similya ng tatay at nanay mo, nagawa kang tao. Namatay ka, natunaw yung buto mo, natunaw yung laman mo, mahirap ba sa Diyos na ibalik yung laman at buto? Hindi naman mahirap yon. Merong pagkabuhay na maguli. At ngayon, kung makakasama pa ba natin ang mga mahal natin sa buhay, sa kabilang buhay, makakasama. Kung saan sila pupunta, ay doon ka pupunta, magkakasama kayo. Kaya alam mo kapatid, ang pinakamabuting magawa natin, gumawa tayo ng mabuti. Sumunod tayo sa Diyos. Kasi baka napunta sa langit yung lola mo, makikita mo siya sa langit. Magkikita-kita kayo ron. Ngayon, kung halimbawa, nandun sa papunta sa langit lola mo, ikaw naman ay papunta sa impyerno, paano kayo magkakasama? Hindi pwede. Kaya lang pwedeng magkasama kung ang kabutihan ang siyang iiral. Kung halimbawa, papunta sa langit yung lola mo, dapat makarating ka sa langit. Do the same. Kumbaga, kung kabutihan ang kanyang kinamatayan, kabutihan din ang kamatayan mo. Magkakasama kayo. Ngayon ganito, meron diyang question.
kailangan ng tamang pananampalataya. Pag nakarinig ka na, halimbawa yung kalulolohan mo, hindi sila nakapakinig ng aral dahil wala pang nangangaral ng ebanghelyo, may pag-asang maging dapat sa Diyos yun eh. May pag-asang makarating yun sa langit. Kung sila naman kahit walang narinig na aral ay gumawa ng kabutihan, may pag-asa yun. Eh ngayon, sa panahon nating ipinangangaral na yung aral ng Diyos, eh dapat ang katungkulan mo, magsuri ka, saan ka ba sasama. Dapat sinusuri natin yung ating pananampalataya kung tama o mali. Kasi pag namalagi tayo sa mali, ay masama ang wakas natin sa 15:14 ng Mateo, kapatid na Daniel. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yun ang masama. Pagka nagpaakay ka sa mga bulag na taga-akay, mahuhulog ka sa hukay, sabi ng Biblia. Pagka ang relihiyon mo, umaakay ay bulag, hindi tinuturo yung aral ng Diyos, nako delikado ka, mapupunta ka sa hukay. Baka yung lola mo nasa langit, ikaw nasa hukay, mahirap kayong magkasama. Malalim yung hukay na yun eh. Ang tawag sa Biblia ron tartaro o infierno. Mahirap na yun.